Sa susunod na eksena, makikita si Instructor Patricia na kinakausap ang mga estudyante. Sinabi ni Patricia sa kanila na magsisimula na ang klase sa sparring sa susunod na linggo. Hindi inaasahan ni Helmut na magsisimula ito ng maaga. Masaya si Helmut sa balita dahil napapagod na siyang tiisin ang kanyang mga nambubuli. Alam ni Helmut na hindi siya makakaligtas sa parusa kapag tuluyan niyang pinabagsak si Sabat at ang mga kaibigan nito. Bagamat alam niya ito, ayos lang sa kanya. Naniniwala si Helmut na mas mabuti nang tanggapin niya ang parusa kaysa magpatuloy sa kanyang problema sa mga nambubuli sa kanya. Habang nag-iisip, naalala ni Helmut ang sinabi ni Asuka. Sinabi ni Asuka kay Helmut na hindi niya mapapaalis ang kanyang mga nambubuli sa pamamagitan lamang ng sparring classes. Sinabi niya na kahit siya ang nangungunang estudyante sa klase, patuloy pa rin siyang ginugulo ng mga maharlika. Alam ni Helmut na may punto si Asuka. Nagpasya siyang pag-isipan ang ibang solusyon pagkatapos subukan ang una niyang plano. Habang nag-iisip si Helmut, tinapik ni Instructor Patricia ang kanyang kahoy na espada sa sahig. Sinabihan niya ang mga estudyante na huwag magbulong-bulungan. Ipinaalala niya sa kanila na may isang mahalagang kaganapan muna bago magsimula ang sparring classes. Sinabi ni Patricia na magkakaroon sila ng biglaang pagsusulit kinabukasan. Sinabi niya na mahalaga ang pagsusulit dahil makakaapekto ito sa kanilang grado. Sinabihan niya ang mga estudyante na pag-aralan ang kanilang mga aklat. Nagulat si Helmut nang marinig ito, wala pa siyang naririnig tungkol sa anumang aklat. Lumipat ang eksena at makikita si Helmut na nakikipag-usap kay Alea. Sinabi ni Helmut kay Alea na wala siyang aklat. Nagulat si Alea sa narinig at hindi siya makapaniwala na wala pang mga aklat si Helmut. Naisip ni Alea na maaaring nakalimutan ni Helmut ang pagsusulit dahil sa dami ng kanyang iniintindi. Tinanong niya si Helmut kung wala bang nagsabi sa kanya tungkol sa mga aklat. Sinabi ni Helmut na hindi siya sinabihan ni Ethan ng anuman. Pagkasabi niya nito, naalala ni Helmut na pinayuhan siya ni Ethan noon na bilhin ang kanyang mga aklat ngunit nakalimutan niya ito. Naalala niya na lang ulit noong araw na balak niyang bisitahin ang mansyon ni Ethan kasama si Sean. Sinabi ni Helmut sa kanyang sarili na kukunin niya ang mga aklat pagkatapos niyang bumalik mula sa mansyon ni Ethan. Sa kasamaang palad, nakalimutan ito ni Helmut dahil sa insidenteng nangyari noong araw na iyon. Nagulat si Helmut nang mapagtanto niyang tuluyan niya itong nakalimutan. Pinayuhan siya ni Alea na kumuha ng pahintulot mula sa akademya. Sinabi niya kay Helmut na lumabas at bilhin ang kanyang mga aklat. Ipinaliwanag niya na madali siyang bibigyan ng pahintulot ng akademya kung sasabihin niyang bibili siya ng mga aklat. Sinabi ni Helmut kay Alea na wala naman siyang problema sa paglabas ng akademya. Ang problema niya ay wala siyang pera upang makabili ng mga aklat. Nagulat si Alea sa narinig. Naalala niya na nakatanggap si Helmut ng pera mula sa huling misyon na kanyang natapos. Tinanong niya si Helmut tungkol sa perang natanggap niya. Iniisip ni Alea na may problema si Helmut sa paggastos. Sinabi niya kay Helmut na alam na niyang may mali rito simula pa noong araw na ibinigay nito sa kanya ang 100,000 marks nang hindi man lang nag-iisip. Tinanong ni Alea si Helmut kung ano ba talaga ang gusto nito sa kanya. Sinabi ni Helmut kay Alea na ibinigay niya kay Ethan ang lahat ng komisyong natanggap niya. Sinabi niya na mas ligtas kung kay Ethan niya ilalagak ang kanyang pera. Ipinaliwanag niya kay Alea na hindi siya maaaring pumunta sa bahay ni Ethan sa ngayon. Tinanong niya si Alea kung may mabilis na paraan para siya ay makakuha ng pera. Sinabi niya kay Alea na mas marami itong alam na hindi niya alam. Dagdag pa niya, may tiwala siya kay Alea dahil mas may kaalaman ito kaysa sa kanya. Nagulat si Alea sa sinabi ni Helmut. Sinabi ni Alea kay Helmut na dapat itong maging direkta sa kanyang sinasabi at diretsuhin na lang siya sa paghingi ng pera. Sinabi niya kay Helmut na maaari niya siyang pahiramin. Tinanong ni Helmut si Alea kung ano ang ibig sabihin ng pagpapautang ng pera. Ipinaliwanag ni Alea na bibigyan niya ito ng pera ngayon at babayaran siya ni Helmut sa ibang araw.
Agad na tinanggap ni Helmut ang kasunduan. Sinabi niya kay Alea na babayaran niya ito bago matapos ang linggo. Nagulat si Alea sa bilis ng pagtanggap ni Helmut sa kasunduan. Sinabi niya kay Helmut na bigyan siya ng 1 minuto at ipinaliwanag niya na gusto muna niyang maghanda. Hindi makapaniwala si Helmut na gusto siyang samahan ni Alea. Sinabi niya kay Alea na kaya naman niyang bumili ng mga aklat ng mag-isa. Sinabi ni Alea kay Helmut na hindi niya matitiis ang ideya na gagamitin nito ang kanyang pera upang bumili ng kung ano-anong libro. Sinabi niya na libre siya sa ngayon kaya mas mabuting sumama na lang siya. Lumipat ang eksena at makikita silang apat na naglalakad ng magkakasama. Masayang-masaya si Asuka na nakalabas siya sa akademya. Sinabi niya sa grupo na sa wakas ay makakahinga na siya ng maayos. Ipinaalala ni Sean kay Asuka na hindi pa naman ganoon katagal mula noong huli siyang lumabas. Hindi maintindihan ni Alea kung paano siya napasama sa sitwasyong iyon. Nang makita ni Sean na palabas ng dormitoryo sina Alea at Helmut, sinabi niyang bibili rin siya ng libro. Ang totoo, sumama lang si Sean dahil gusto niyang makita kung may mangyayaring kawili-wili. Sinabi ni Asuka kina Helmut at Alea na mas alam niya ang tungkol sa mga aklat-aralin nila dahil pareho sila ng departamento. Pero ang totoo gusto lang talagang lumabas ni Asuka sa akademya. Sinabi ni Alea kay Helmut na may mga nakakainis na bagay na lumalapit sa kanila ngayon. Sinabi ni Helmut na hindi rin niya ito inaasahan. Sa isang marangyang tindahan ng aklat, makikita ang iba't ibang tao na namimili ng mga libro. Nililibot ni Helmut ang tindahang ito dahil unang beses niyang makapasok sa isang tindahan ng aklat. Napangiti si Sean nang makita ang mga libro at sinabi niyang napakabango ng amoy ng mga bagong aklat. Dinala ni Alea ang mga lalaki sa seksyon ng sining ng espada. Tinanong niya si Helmut kung alam ba nito ang pangalan ng mga librong kailangan niya. Sinabi ni Helmut na kailangan niya ng Intermediate Public Sword Skills, Basic Biz Operations at Advanced Ethics. Agad kinuha ito ni Alea mula sa estante at iniabot sa kanya. Tinanong niya si Helmut kung may kailangan pa siya. Sinabi ni Helmut na sapat na ang mga iyon. Nang tingnan ni Helmut ang mga pamagat ng libro, napansin niyang karamihan sa mga ito ay mga pangunahing kaalaman na alam na niya. Hindi maintindihan ni Helmut kung bakit niya kailangang bilhin ang mga aklat gayong alam na niya ang halos lahat ng nilalaman nito. Lumapit si Asuka kay Helmut dala ang isang libro at sinabi niya kay Helmut na bilhin ito. Sinabi ni Helmut kay Asuka na hindi naman ito kailangan. Sinabi ni Asuka kay Helmut na may masamang ugali si Instructor Patricia. Ibinunyag niya na hindi nagbibigay si Instructor Patricia ng mga tanong mula sa aklat. Ipinaliwanag niya na maaaring ihalo nito ang mga konsepto mula sa mas mataas na antas o gumamit ng mahihirap na bokabularyo. Sinabi ni Asuka kay Helmut na kasalukuyan siyang nag-aaral ng mga konseptong ginagamit sa ika-4 na taon. Ipinakita niya kay Helmut ang aklat na kanyang hawak at sinabi na ito ang pinakamalapit sa mga konseptong madalas gamitin. Nagulat sina Helmut at Alea sa sinabi ni Asuka. Hindi sila makapaniwala na may magagawang maganda si Asuka. Tinanong ni Asuka kung bakit sila nakatitig sa kanya. Sinabi ni Alea na kahit pala isang aso ay makakapag-recite ng tula kung 3 taon itong nag-aral sa paaralan. Sinabi niya kay Asuka na napatahimik siya ng kanyang katalinuhan. Nainis si Asuka sa narinig, ipinaalala niya kay Alea na siya ang nangungunang estudyante sa kanilang klase. Habang nagsasalita si Asuka ay lumapit si Sean sa grupo. Tinanong niya si Alea kung babayaran din nito ang kanyang libro. Sinabi ni Alea kay Sean na huwag na niyang sayangin ang kanyang oras. Sinabi niya kay Sean na dapat siya mismo ang bumili nito. Ibinigay ni Helmut sa attendant ang kanyang mga aklat. May matamis na ngiti sa mukha ng attendant nang sabihin niya kay Helmut na ang halaga ng kanyang mga libro ay 2,000 marks. Nagulat si Helmut nang marinig ang presyo. Napagtanto niyang masyadong malaki ang perang ibinigay sa kanya ni Alea, habang si Asuka ay tinutokso si Alea sa likod. Inabot ng attendant kay Helmut ang kanyang mga binili at nagpasalamat sa kanya sa pamimili.
Sa sandaling ibinigay ng attendant ang mga libro kay Helmut, napatingin ito kay Alea at tinawag ang kanyang pangalan. Agad na tinakpan ni Alea ang kanyang mukha gamit ang kanyang hood. Habang pabalik sila sa akademya, sinabi ni Asuka kay Alea na ganun ba kahirap maging sikat. Sinabi niya na ang shop attendant ay tagahanga niya. Pinayuhan niya si Alea na sana ay binigyan na lang niya ito ng autograph. Sinabi ni Alea kay Asuka na tumahimik na lang ito at lalo lang silang nakakakuha ng atensyon. Natawa si Sean sa narinig at ipinaalala niya kay Alea na pumasok ito sa akademya na mayroong makasaysayang marka na hindi pa naabot ni Newman. Habang nag-uusap ang grupo, tahimik na pinagmamasdan ni Helmut ang kanilang interaksyon. Nakaramdam si Helmut ng kakaibang pakiramdam habang pinapanood sila. Naisip niya kung ito ba ang tinatawag na personal na relasyon. Pagbalik nila sa dormitoryo, sinabi ni Alea kay Helmut na pagod siya. Pinagsisihan niya ang pag-aaksaya ng sobrang enerhiya. Habang naglalakad sila sa pasilyo, tinanong ni Helmut si Alea kung nagdadala siya ng anumang aklat. Sinabi ni Alea kay Helmut na hindi siya isang taong nakakalimutang bumili ng sariling aklat. Sinabi ni Helmut kay Alea na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin. Sinabi niya kay Alea na marami na itong alam kahit wala pang aklat. Tinanong ni Helmut kung talagang kapaki-pakinabang ang mga aklat sa kanya. Sinabi ni Alea na mahalaga ang mga aklat dahil tinutulungan nitong gawing mas malinaw ang kaalaman ng isang tao. Sinabi niya kay Helmut na siya ay may angking talento. Pinayuhan niya si Helmut na huwag niyang limitahan ang kanyang sarili sa mundong nakikita lamang niya. Sinabi ni Alea na kung gagawin ito ni Helmut, hindi niya mararating ang tunay niyang potensyal. Itinuro siya ni Alea gamit ang kanyang daliri. Sinabi niya kay Helmut na huwag itong maging mayabang. Pinaalalahanan niya si Helmut na alagaan ang kanyang mga aklat. Sinabi niya na hindi siya tutulong kung mawawala ang mga ito. Sinabi ni Helmut sa kanya na aalagaan niya ang mga libro, ngunit sa kasamaang palad, nasira ang pangakong binitiwan niya noong gabing iyon kinabukasan. Habang nakatingin si Helmut sa kanyang locker, nagrereklamo si Asuka na ninakaw rin ang kanyang mga libro. Hindi makapaniwala si Asuka na pati mga maharlika ay magpapakababa at magnanakaw ng gamit sa mga locker. Lumingon si Asuka at tinanong si Helmut kung ninakaw rin ang gamit niya. Ginamit ni Helmut ang kanyang kamay upang durugan ang pinto ng kanyang locker. Naiinis si Helmut nang makita niyang lumampas na sa linya ang mga nambubuli. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang instructor na nakikipag-usap sa mga estudyante. Sinabi ng instructor sa mga estudyante na magkakaroon sila ng klase sa pakikipaglaban ngayon. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang mga katunggali ay piliin nila bago magsimula ang laban. Sinabi rin ng tagapagturo na hindi sila pinapayagang gumamit ng vis. Dagdag pa niya, mabuti para sa kanila na lumaban kasama ang kanilang mga kaibigan, pero mas makakabuti maranasan nilang labanan ang isang taong hindi pa nila nakakalaban. Sinabi ng lalaki sa mga estudyante na magsisimula ang tunggalian kapag napili na nila ang kanilang mga kalaban. Lumapit si Asuka kay Sabat at tinawag ang kanyang pangalan. Sinabi niya kay Sabat na kailangan nilang mag-usap. Tinanong ni Sabat si Asuka kung may problema. May galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi ni Asuka kay Sabat na siguro naiirita ito sa kanya. Sinabi niya kay Sabat na nais niyang bigyan ito ng pagkakataong labanan siya. Nagpa siya si Asuka na hamanin si Sabat. Tinanong niya ito kung tatakasan ba niya ang laban. Napangiti si Sabat nang marinig ito. Sinabi niya kay Asuka na nakapareha na siya kay Aaron. Sinabi rin niya na kung gusto ni Asuka na may kalaban siya, kailangan niyang maghanap ng ibang kalaban. Ipinaalala ni Asuka kay Sabat na sinabi ng tagapagturo na dapat makipaglaban sila sa iba't ibang katunggali para sa mas magandang karanasan. Sinabi ni Sabat kay Asuka na tigilan na ang pagpapanggap na nagmamalasakit ito sa sinasabi ng tagapagturo. Sinabi niya kay Asuka na mas mabuting makipaglaban ito sa karaniwang estudyanteng lagi niyang kinakausap. Napangiti si Asuka nang marinig ito.
napagtanto niya na gusto ni Sabat at Aaron na labanan siya ni Helmut. Tumingin si Sabat kay Aaron nang makita niya ang reaksyon ni Asuka. Tumango si Aaron kay Sabat. Nagpa siya si Sabat na subukang bitagin si Asuka. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pinigilan siya ni Helmut. Sinabi ni Helmut kay Sabat na paano kung siya na lang ang kanyang labanan. Sinabi ni Helmut kay Sabat na wala siyang problema kung lalabanan niya ang tatlo ng sabay-sabay. Dagdag pa nito na pareho lang ang magiging resulta. Sinabi ni Helmut na ang pag-atake ng sama-sama ay paraan lamang ng mahihina. Naiirita si Sabat nang marinig ito. Gusto niyang gumanti, ngunit pinigilan siya ni Aaron sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay sa kanyang balikat. Mayabang na sinabi ni Aaron kay Sabat na siya na ang bahala kay Helmut. Sinabi niya kay Sabat na puro pagbibida lang si Helmut. Hinamon niya si Helmut na labanan siya kung talagang may kumpiyansa ito. Lumipat ang eksena sa isang pangyayari bago magsimula ang sparring. Makikita natin si Sabat at ang kanyang mga kaibigan na nag-uusap. Sinabi ni Sabat sa kanyang mga kaibigan na siguradong gusto siyang labanan nina Helmut at Asuka kung guguluhin nila ang mga locker ng mga ito. Sinabi ni Sabat na dapat nilang galitin sina Asuka at Helmut at pagkatapos ay tanggapin ang laban. Nagulat si Jerome sa narinig. Sinabi niya kay Sabat na wala silang laban kay Asuka. Tinanong niya si Sabat kung gusto ba nilang mapaluhod sa pagkatalo. Sinabi ni Sabat kay Jerome na kalmahan lang ito at ipinaliwanag niya na gagamitin nila ang vis sa laban. Nagulat sina Jerome at Aaron nang marinig ito. Sinabi ni Jerome kay Sabat na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng vis sa sparring. Sagot naman ni Sabat, maaari silang gumamit ng vis at sabihin sa instructor na ginawa nila ito bilang pagtatanggol sa kanilang sarili. Dagdag pa niya, mapapatawan lang sila ng parusa kung sasabihin nilang ginawa nila ito bilang depensa sa sarili. Sinabi ni Sabat na mababalian ng kamay o paa sina Helmut at Asuka at hindi na sila makakabalik sa departamento ng Eskrima. Nanlaki ang mata ni Jerome sa narinig niyang plano ni Sabat. Napagtanto niyang masyado nang lumalagpas sa linya si Sabat. Gusto niyang pigilan si Sabat ngunit bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Aaron na sasali siya sa plano ni Sabat. Sinabi ni Aaron kay Jerome na huwag nang makialam kung hindi naman siya sasama sa kanila. Sinabi niya kay Sabat na sasali siya sa plano basta't makakalaban niya si Helmut. May seryosong mukha nang sinabi ni Aaron kay Sabat na gusto niyang makaganti kay Helmut. Napangiti si Sabat sa narinig, hindi na siya makapaghintay na ipahiya sina Helmut at Asuka. Sa kasalukuyan, kinakabahan si Jerome sa plano ni Sabat. Ang unang maglalaban sa sparring ay sina Asuka at Sabat. Pumwesto si Asuka at tinitigan si Sabat na may galit sa kanyang mukha. Natutuwa si Sabat sa nakikita niyang reaksyon ni Asuka. Masaya siyang makita na nainis si Asuka. Gustong-gusto ni Sabat na agad siyang atakihin ni Asuka. Gusto niyang ilagay si Asuka sa antas kung saan nararapat ang mga karaniwang mamamayan. Huminto ang ibang mga estudyante sa kanilang mga laban nang makita nila ang itsura ni Asuka. Hindi maintindihan ni Sabat kung ano ang nangyayari at nagsimula siyang kabahan. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi agad sumusugod si Asuka sa kanya. Hindi na nagulat si Jerome nang makita ito. Napagtanto niyang hindi sapat ang pagkakakilala ni Sabat kay Asuka. Karamihan sa mga estudyante sa departamento ay alam na nagiging mabangis na aso si Asuka kapag may hawak siyang espada. Karaniwang matindi ang titig ni Asuka sa kanyang kalaban habang naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Alam na ni Jerome na hindi magtatagumpay ang plano ni Sabat mula pa lang sa simula. Habang pinipilit ni Sabat na pakalmahin ang sarili, biglang nagdesisyon si Asuka na umatake. Agad niyang pinaliit ang distansya sa pagitan nila ni Sabat. Nang makita ni Sabat na malapit na si Asuka sa kanya, napagtanto niyang aatake ito sa kanyang ibabang kanan. Agad siyang pumwesto upang harangin ang pag-atake. Ngunit sa hindi niya inaasahan, mula sa itaas umatake si Asuka. Tumama ang espada ni Asuka sa kanyang balikat. Hindi maintindihan ni Sabat kung ano ang nangyayari.
Hindi pa siya nakaramdam ng ganitong nakakatakot na lakas. Ginamit ni Asuka ang kanyang espada upang ibaon ang mukha ni Sabat sa sahig. Agad na napagtanto ni na Jerome at ng ibang maharlika na wala ng pag-asa si Sabat. Habang nakahandusay si Sabat sa sahig, ngumiti si Asuka at pinasalamatan siya sa hindi pagiging ganap na inutil. Sinabi ni Asuka kay Sabat na mas masaya siyang bugbugin ito dahil napakadali niyang kumagat sa patibong. Habang nanginginig sa sahig, napagtanto ni Sabat na nabali ang kanyang kaliwang collarbone. Hindi siya makapaniwala na isang karaniwang tao ang nakapanloko sa kanya. Habang pinipilit niyang tumayo, nagdesisyon si Sabat na gamitin ang kanyang planong pangsariling depensa. Nang pumwesto si Sabat, nagpasya siyang ilabas ang kanyang vis at tapusin na ang laban. Ngunit bago pa man siya makagalaw, ginamit ni Asuka ang espada upang hatawin ang kanyang likod. Gusto sanang sumigaw ni Sabat pero bago pa niya magawa ito, tinamaan siya ni Asuka sa bibig gamit ang espada. Nawalan ng balanse si Sabat at agad na sinundan ni Asuka ng sunod-sunod na atake. Pinaulanan ng matinding atake gamit ang espada ni Asuka ang buong katawan ni Sabat. Habang patuloy siyang binubugbog, napagtanto ni Sabat na hindi siya bibigyan ni Asuka ng pagkakataong gamitin ang kanyang vis. Sa isip ni Sabat ay gusto siyang patayin ni Asuka at gusto na niyang sumuko. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tinamaan siya ni Asuka sa tiyan gamit ang espada. Napaluhod si Sabat sa mga ginawang pag-atake ni Asuka. Sinabi niya kay Sabat na malayo-layo pa ang kanilang gagawin at wag muna itong sumuko. Sinabi rin ni Asuka kay Sabat na ipakita sa kanya ang tiyagang ipinakita niya noong binubuli siya nito habang nakangiti ng may masamang intensyon. Sinabi pa ni Asuka na paparusahan niya ito ng doble sa bawat beses na susubukan nitong sumuko. Napagtanto ni Sabat na maling tao ang kinalaban niya. Samantala, sa ibang training, handa nang magsimula ng kanilang sparring sina Helmut at Aaron. Tinanong ni Aaron si Helmut kung nag-aalala ba siya para sa kaibigan niyang pangkaraniwan tulad niya. Nang marinig ito, matalim siyang tiningnan ni Helmut. Sinabi niya kay Aaron na mas mabuting ang sarili nito ang alalahanin niya.